mainit na balita ngayong tanghali. Death Penalty Reimposition Bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Ilang kongresista naniniwala na mahihirapan ng pamahalaan na tulungan ng mga OFW na nasa death row sa ibang bansa kapag naisabatas ang panukalang batas. 12 pulis na akusado sa Atimunan Massacre sa Quezon Province noong 2013 pinayagang magpiyansa ng Manila Regional Trial Court. Senado magtatagdalan ang pagdidig para sa concurrence ng nilagdaang Paris Climate Change Agreement ni Pangulong Duterte. Nasa likod ng smuggling sa 2 bilyong pisong halaga ng mga peking sigarilyo at BIR stamps na nasa Pampanga, posible kasuhan ng tax evasion. ₱1 milyong cash prize para sa ikatlong pwesto ng UNTV Cup Season 5 paglalabanan ng BOC Transformers at Judiciary Magis sa linggo. At UNTV at Members Church of God International nagsagawa ng medical at dental mission sa Barangay Liga sa Bulacan sa ikalimang pagkakataon. Mahigit 1,000 residente na paglingkuran. Magandang tanghali, nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang naganap na aksidente sa Laguna at Pampanga. May report si Bernard Dadis. Sugatan ng isang motorcycle rider matapos bumangga sa likuran ng Pajero sa Barangay Lourdes, Angeles City, Pampanga. Alas 11:30 kagabi. Nagtamo ng gasgas sa paa at hiwa sa ilalim na bahagi ng labi ang 26 anyos na rider na si John Luis Co. Ayon kay John Lewis, habang binabagtas ang kahabaan ng MacArthur Highway sa naturang syudad, ay hindi nila kaagad napansin ang Pajero na paliko sa isang kanto, kaya bumangga sila sa likuran ng sasakyan. Kasama ng biktima ang bayaw nito na wala namang tinumong pinsala. Matapos malapatan ng first aid ang biktima, ay tumanggi na itong magpadala pa sa ospital. Sa Laguna, 2 motorcycle rider ang sugatan matapos magkabanggaan sa Barangay United San Pedro, Laguna pasado alas 11 kagabi. Agad nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang rider na si Kevin Cristobal na nagtamo ng gasgas sa kaliwang dibdib at kamay. At ang kabanggaan nito na rider na si Jason Morado na iniinda ang pamamaga ng kaliwang binti at gasgas sa kaliwang kamay. Tumanggi nang magpadala pa sa ospital ang dalawa at sa halip ay nagharap sa barangay hall upang pag-usapan ang nangyaring aksidente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakapasa na sa second reading ng mababang kapulungan ng Kongreso ang kontrobersyal na panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan sa bansa. Narito ang report ni Nel Maribohok. Mr. Speaker, I move for approval on second reading of House Bill 4727. So moved, Mr. Speaker. There is a motion to approve House Bill 4727 for second reading. Bandang alas 7:30 kagabi ay tinapos na ng House Plenary ang period of amendments. Sa pamamagitan ng Viva Voce o voice voting ay ipinasa na rin sa ikalawang pagbasa ang House Bill 4727 o ang Death Penalty Reimposition Bill. Bago ang naganap na botohan, binigyan muna ng pagkakataon sina Congressman Rolando Andaya, Tom Villarin, Raul Daza, Rodante Marcoleta, Ramon Rocamora, Harry Roque at Edsel Lagman na maipresenta ang kanilang mga panukalang amyenda sa proposed bill. Kabilang na ang giit ni Congressman Lagman na alisin sa mga probisyon ng panukala ang terminong death penalty. Ngunit lahat ng ipiniresentang proposed amendments ay hindi tinanggap ng isa sa mga sponsor ng bill na si House Committee on Justice Representative Reynaldo Umali. Sinabi nito na hindi na sila tatanggap ng anumang amyenda dahil mawawala na anya ang tunay na intensyon ng panukalang batas, ang pagbabalik lamang ng parusang kamatayan. Nagpahayag naman ng pagkadismaya ang mga anti-death penalty congressmen sa naging resulta ng botohan. Well, we're very dismayed and saddened by this turn of events. Suddenly, the House leadership through the majority leader precipitately ended or terminated the period of individual amendments. And that is against the rules. At dahil sa nakalusot na ito sa second reading ng plenaryo, nalalapit na ito sa pagpapasa sa third and final reading kung saan ito ay muling pagbobotohan ng mga mambabatas na wala ng anumang tatanggaping amyenda.
Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Samantala, naniniwala si Senate President Coco Pimentel na makakapasa rin sa Senado ang death penalty reimposition bill. Ito ay sa kabila na hati ng opinyon ang mga senador sa panukalang batas. Sinabi ni Pimentel na bagamat may reserbasyon ang ilang mababata sa death penalty reimposition, bukas naman sila para maipasa ito. Hindi rin ito makakahadlang kapag naisabatas na ito sa mga international treaty na nilagdaan ng Pilipinas. It has a chance. A close fight. I'm predicting maybe anywhere from 14 versus 10 or 10 versus 14. Either way. Kaya na natin i-justify yan na we never surrendered sovereignty. The treaty cannot tie our hands na wala tayong magawa in our... When we have a strategy on how to fight crime, when we have a strategy on how to improve our society, we should not admit that a treaty ties our hands. Ipinahayag naman ng ilang mababatas na lalo mahirapan ang pamahalaan na isalba ang buhay ng mga overseas Filipino worker na nasa death row kapag naisabatas na ang death penalty bill. Mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Mon! Yes, Lakay, mawawala ang moral ascendancy ng Pilipinas kapag naipasa ang death penalty bill. Ito ang pinahayag ng ilang mga kongresista na tutol sa naturang batas o panukalang batas. Ang moral ascendancy ay ang nakakayahang maka-impluwensya sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa iisang pamantayan o pag-uugali. Ayon kay Representative Harry Roque, papaano tayo makikiusap sa ibang bansa na huwag bitayin ng mga OFW na nasa death row kung tayo mismo sa Pilipinas ay nagpapatupad ng death penalty. Ito po isang napakalakas na argumento laban sa death penalty. No? Kung nais nating matulungan yung mga kababayan natin na ibibitay, wag po nating ibalik ang death penalty dahil po pwede nating sabihin sa iba't ibang mga bansa na sa ating bayan wala tayong death penalty at on humanitarian ground sana itigil yan. Giit ni Roque na hindi marapat ibalik ang death penalty hanggat hindi pa rin maayos ang justice system sa bansa. Ipinaliwanag ni Roque na noong umiiral pa ang death penalty sa bansa, 7 sa 10 nasa death row ay nahatulan ng mali ng korte. Walaan niyang pinagkaiba sa kaso ng isa na namang OFW na nakatakdang bitayin, si Jennifer Dalquez na napatay ang kanyang employer sa United Arab Emirates. Nangyari dito kay Jennifer, malaking argumento nga laban sa death penalty. Nakita nyo ito na bagamat siya ay nagdedepensa lang ng kanyang sarili, siya ay biktima ng pagkagahasa, siya pa ngayon ang pinatawan ng parusang bitay. Hindi po malayo na ganyan din ang mangyari sa Pilipinas dahil nagkaroon na po ng pag-aaral ang Korte Suprema nung panahon na meron tayong parusang bitay, 71%, 7 sa 10 pinataw na death penalty ay merong pagkakamali na gawa ang hukuman. Sa ngayon ay mayroong 12 million na OFW ang nakakalat sa buong mundo at nakakalungkot na 80 sa mga ito ay nasa death row. Ang suhestyon ng ilang kongresista makabuo ng isang Department of OFW Affairs upang mapangalagaan ang kapakanan ng mga kababayan natin na sa ibang bansa. Hinihiling rin na matapos ng isang taong ban, maibalik si dating Vice Presidente Jimar Binay bilang Presidential Advisor on OFW Affairs dahil sa naging magandang performance nito noon. Yan ang latest, balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, Mon Ocson. Nag-uulat mula sa Quezon City. Inaintulutan ng Manila Regional Trial Court Branch 34 na makapagpiyansa ang mga akusado sa Atimonan Rob-out Incident. 13 ang nasawi, kabilang na ang environmentalist na si Tirso Lontok Jr. ng pagbabarilin sa isang checkpoint sa Timunan, Quezon noong January 2013. Sa inilabas na resolusyon ni Judge Liuliwa Hidalgo Buko, pinabura ng hukuman ng petition for bail ng mga ito. Ayon sa korte, nabigo ang prosekusyon na maglabas ng sapat na ebidensya na magdidiin sa mga akusado. At kabilang nga sa mga pinayagang magpiyansa, sina dating Quezon Province Regional Intelligence Division Deputy Chief Police Superintendent Hansel Marantan, former Chief of the Provincial Intelligence Branch Superintendent Ramon Banawag, dating hepe ng Atimonan Municipal Station Chief Inspector Grant Gulod at siyam na iba pa. 300,000 piso ang itinakdang piyansa ng bawat isang akusado kapalit ng kanilang paglaya. Kumbinsido si Philippine National Police o PNP Chief Ronald De La Rosa na may kinalaman sa illegal na droga ang tangkang assassination sa kanya ng Maute Group. Naritong report ni Grace Cassie. Dinitalya
Hinihingan ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa ang umano'y tangkang pagpatay sa kanya ng Maute Group. Nangyari ito noong January 25 nang dumalo siya bilang guest speaker sa isang event sa kanyang alma mater sa Mindanao State University sa Marawi City. Merong isa sa kanila babaril sa akin. Yung operasyon na yun ay supervised by one of the Maute brothers na nandun talaga sa binyo, doon sa binyo ng aking pinuntahan. Bukod sa pagbaril, plano rin umano ng mga grupo ang pagpapasabog sa kanyang sasakyan. Base doon sa assessment na yun ng nakarecover ng mga bomba doon sa loob ng campus. Di ba may the following day may na-recover sila na IED, sir? IED doon sa loob mismo ng emisyon. Ang buhay ng maaresto ng mga otoridad ang isang Yemen Alonte na umano'y miyembro ng Maute Group. Yung nanggagaling sa bibig mismo nung isang suspect na involved doon sa karnaping ng sasakyan na nabuhay, na hindi napatay. At yan yung kanilang in-interrogate. Ikinatuwa naman ng hepe ng pambansang pulisya na hindi nagtagumpay ang masamang plano ng Maute Group. Nakita doon lang na heavily guarded ako dahil nga marami ring mga maranaw na nagmamahal sa akin, yung lalo-lalo na yung MSU community, Mindanao State University community. They were very happy na nandun ako sa aming campus. Kumbinsido ang general na may kinalaman sa droga at trabaho ang motibo ng planong asasinasyon. This Maute Group is being fed with drug money, di ba? Nabubuhay ito sa drug money, then maybe nasaktan sila sa ating drug war. So, yeah, that's my own opinion only. Tiniyak naman ng PNP chief na hindi siya natatakot at mas lalo pang hihigpitan ang kampanya kontra droga at mga terorista. Alam kong hindi ko papabayaan ni Lord. God is always with me wherever I go. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Tinanggalan na ng security personnel mula sa Office of the Senate Sergeant-at-Arms si Senator Leila De Lima na nakadetain sa PNP Custodial Center. Ayon kay Senate President Coco Pimentel, hindi na pinapayagang makapasok sa PNP Custodial Center ang mga itinalagang security sa kanya mula sa Senado. Sinabi ni Pimentel na pinag-aaralan pa kung ano ang maaaring gawin nilang arrangement sa PNP para mabigyang seguridad si De Lima. Nagre-regroup kami to find out how we can negotiate with the person in charge of the detention center, how we can put the OSA. Tignan din namin yung rules din nila. Just as they respected our rules in the Senate, we respect naman their rules. Samantala, sinabi ni Pimentel na sa kabila na nakakulong si De Lima ay maaari pa rin itong gampanan ang kanyang trabaho bilang senador. Susunod. Consignee ng kahong-kahong, peking sigarilyo at BIR stamps na nasabat sa Pampanga posibleng sampahan ng tax evasion case. Senado magtatakda na ng pagdinig upang ratipikahan ng Paris Climate Change Agreement matapos itong nagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte. At kumpiyansa ng publiko sa Estados Unidos bahagyang bumaba, ngunit tiwala sa China at Russia bahagyang tumaas batay sa survey ng SWS. Maharap sa kasong tax evasion ang mga sangkot sa smuggling sa peking sigarilyo at tax stamps na nakumpiska kahapon ng Bureau of Customs sa Pampanga. Wala sa Maynila may report si Aiko Miguel live. Aiko. Magandang tanghali, Flor. Bineberipika ngayon ng Bureau of Customs ang mga pangalan ng mga sangkot sa smuggling ng sigarilyo na may peking BIR tax stamps na nasabat ng Bureau of Customs kasama ang Bureau of Internal Revenue at ang local police ng Pampanga sa 5 warehouses sa San Simon Industrial Park sa San Simon, Pampanga. Maharap nga sa kasong tax evasion ang mga mapapatunayang sangkot sa smuggling ng mga sigarilyo. Sa pagtaya ng BOC Floor, nagkakahalaga ng 215 million pesos ang buwis na dapat ay bayaran sa mga sigarilyo.
They're also liable for the deficiency excise taxes due on these cigarettes, together with surcharges and penalties. Tinatayang nagkakahalaga ng 2 billion pesos ang nasabat na 11,044 na master cases ng mga sigarilyo. Ayon sa Special Studies and Project Development Committee ng Bureau of Customs, maituturing na peke rin ang mga sigarilyo dahil sa substandard ang mga chemical na ginamit sa mga ito. Nakapangalan ng mga sigarilyo sa Mighty Corporation. Gamit naman ang tagant reader na tukoy ng Bureau of Internal Revenue na may mga pekeng BIR tax stamps ang nakalagay sa mga pakete ng sigarilyo. Matutukoy kasi ang isang stamps kung peke ang isang tax stamp, kung authentic o totoo ito kapag kulay green o berde ang ilaw ng tagant reader at kulay pula naman kung ito ay peke. Nilinaw din ng Bureau of Customs na wala silang sinisingle out upang sampahan ang kaso dahil mayroon silang mga basehan. Floor, bagaman may mga hawak ng pangalan ng Bureau of Customs ito nga sa mga sangkot sa smuggling ng mga sigarilyo at sa pekeng BIR tax stamps, ay kailangan pa nilang pag-aralan ang mga angkop na kasong isasampa sa mga ito bukod sa tax evasion at kukumpirmahin ang mga pangalang nakita nila sa mga dokumento na sa kanilang pag-raid kahapon sa warehouse ng mga sigarilyo sa Pampanga. Yan muna ang latest live mula dito sa Bureau of Customs. Balik sa iyo, Floor. Maraming salamat sa iyo, Ike Miguel, nagulat mula sa Maynila. Umaasa si Senator Loren Legarda na matapos na nagdaan ni Pangulong Duterte ang Paris Climate Change Agreement ay mararatipikahan na ito bago mag-break ang Senado ngayong Marso. Narito ang report ni Joyce Balancio. Natanggap na ni Climate Change Committee Chairperson Senator Loren Legarda ang kopya ng Paris Climate Change Agreement na pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senadora, napapanahon na para makisali ang Pilipinas sa mga bansang sumasang-ayon na ibaba sa 1.5 degrees Celsius ang global warming limit para maibsan ang epekto ng climate change. Magagawa niya anya ito kung lilimitahan ang greenhouse gas emissions ng mga bansa at magsulong na rin ng mga polisiya tungo sa low carbon economy. Naniniwala rin si Legarda na sa pamamagitan rin ng kasunduan ay mabibigyan ng access ang bansa sa $100 billion na Green Climate Fund simula 2022. Ang pondong ito ay gagamitin para tulungan ang mga bansang lubhang naapektuhan ng climate change. It comes at a very crucial time in the history of our nation and of the world, when we are threatened by one of the most difficult humanitarian challenges of our time. And that is the issue of climate change, turbocharged by the impacts of natural hazards, which is not only continuing but becoming more intense. Ibibigay ang kopya ng Paris Climate Deal sa Office of the Senate President saka ire-refer sa Foreign Affairs Committee na hinahawakan ni Senator Alan Peter Cayetano na siya namang magtatakda pa ng pagdinig at maglalabas ng committee report na pagbobotohan sa plenaryo. Upang mag-concur ang buong Senado, nangangailangan ito ng 2/3 votes o katumbas ng 16 na boto ng mga senador. Umaasa si Legarda na susuportahan ng kanyang mga kasamahan ang proseso ng ratifikasyon ng Paris Agreement bago mag-adjourn ang sesyon ng Senado sa March 18. I am optimistic and confident because it was bipartisan, perhaps even multi-partisan. There were calls for the President from last year to ratify it, whether it's from the Liberal Party, administration senators. There was really a call for ratification. And so we hope that this kind of support continues. Samantala, ikinatuwa naman ng Climate Change Commission o CCC ang pagraratipika ng Pangulo sa Paris Climate Pact alinsunod sa kanyang pangako sa unang State of the Nation address na tututukan ng administrasyon ng issue ng climate change. Binati rin ng CCC si Senator Legarda na siya nagsusulong para maratipikan ng bansa ang Paris Agreement. Bukod sa Pilipinas, kabilang na rin sa pumirma sa kasunduan ang bansang Amerika at China na kabilang sa biggest emitters ng greenhouse gases. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Palalawigin pa ng Department of Science and Technology ang isinasagawang research para sa energy conservation at renewable energy. Naglalayon itong may patupad ng Pilipinas
para sa commitment nito sa Paris Climate Change Agreement. May report si Rosalie Cos. Aminado ang Department of Science and Technology na hindi madaling proseso ang pagsunod sa Paris Agreement on Climate Change, lalo na ang paglimita sa greenhouse o carbon emissions ng 70% sa taong 2030. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, ngayong pinirmahan na ng Pangulo ang Paris Climate Pact, dapat isentro na ang programa ng kagawaran sa mga paraan ng pagtalima ng Pilipinas sa nasabing kasunduan. Halimbawa na rito ang pagpapalawig sa pagsasaliksik sa paggamit ng renewable energy, gayon din sa energy conservation. So we have to intensify our research on renewable energies, on energy conservation, and on other areas where we think this is really more on energy use, on energy conservation, and of course in terms of protecting the environment. Gayun din ang pagkakaroon ng mga pag-aaral at rekomendasyon ng akmang equipment para sa production ng small-scale industries. Now we are opening the system to companies who want to improve, to change, let's say, from traditional energy source to renewable, so we can help them acquire the needed equipment. Tiwala naman ang kalihim na bagaman mahirap ay kakayanin ng bansa na tuparin ang commitment nito sa kasunduang nilagdaan ng mahigit sa 170 bansa sa United Nations Framework Convention on Climate Change noong December 2015. Kailangan rin nila ang kooperasyon ng publiko para rito. Whatever difficulties we may encounter, we are bound to extend our support to that. So I think it is doable if all sectors will cooperate. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ilalabas na ng Malacanang ang executive order na nagbabawal na i-convert ang mga lupaing sakahan sa subdivision at industrial park sa loob ng 2 taon. Nakitong report ni Aga Kaakbay. Malapit nang ilabas ng Malacanang ang executive order na magbabawal sa pagtanggap ng mga bagong aplikasyon para i-convert ang mga lupang sakahan sa subdivision at industrial park sa loob ng 2 taon. Sa isang statement, sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na nasa ika-4 na bersyon na ang draft ng EO at pinag-aaralan ni Executive Secretary Salvador Medialdea. Matatanda ang una ng sinabi ni Department of Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano na ito ang nais ni Pangulong Duterte upang matiyak ang food security ng bansa. Inihayag rin ni Secretary Mariano na pinamamadali na ni Pangulong Duterte ang proseso ng reformang pang-agraryo para sa mga magsasaka. Katunayan, 2 beses na umanong pinupulong ng Pangulo ang Presidential Agrarian Reform Council, bagay na hindi nagawa ng mga nakaraang administrasyon sa nakalipas na 10 taon. Yun nga pong nakatakdang susunod na pulong ng Presidential Agrarian Reform Council sa April 28, ang sabi po ng Presidente na nagsilbing direktiba na niya ay paagahin natin yan. Kabilang din anya sa tagubili ng Pangulo ay ang pagbibigay ng ayuda para mapataas ang produksyon at kabuhayan ng mga magsasaka. Bukod sa agrarian reform ay napag-usapan din ang planong pagbabalik ng pondo ng coco levy sa mga small coconut farmers at pagbabalik ng free irrigation system. Sa ulat ng DAR, sa 28,072 hektaryang lupa na may 23,440 agrarian reform beneficiaries mula January hanggang December 2016, 15,700 hektaryang lupa na ang kanilang naipagkakaloob sa mga magsasaka sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Quezon City. Mahigpit na ang ipinatutupad na seguridad sa Cebu kaugnay ng isasagawang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa groundbreaking ng Cebu-Cordova Link Expressway. At mula naman sa Cebu City, may report si Gladys Toabi live. Magandang tanghali sa iyo, Gladys. Yes, maayong utso, Wyla. All set na ang Police Regional Office 7 sa nakatakdang muling pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Cebu upang dumalo sa 2 engagement. Mahigit 500 personnel ang i-deploy ng PRO 7 at naglagay na ng checkpoints sa mga lugar na pupuntahan ni Pangulong Duterte.
Unang dadaluhan ng Pangulo ang groundbreaking ceremony ng Cebu-Cordova Link Expressway o CCLEX. Ang proyekto na nagkakahalaga ng 27 billion pesos ay nagalayong matugunan ang problema sa traffic congestion sa Cebu City. Ang CCLEX ay may haba ng 8 kilometers at ito ang magkukonekta sa Cordova at Cebu City. Ito rin ang magsisilbing alternate route patungong Mactan Cebu International Airport. Inaasahang nasa 300 Central Visayas officials ang dadalo sa isasagawang groundbreaking. Mula Cordova tutungo naman si Pangulong Duterte sa Waterfront Mactan Airport Hotel and Casino upang dumalo sa induction ng mga newly elected officers and trustees ng Cebu Chamber of Commerce and Industry Incorporated para sa taong 2017 to 2018. Matapos ang kanyang pagbisita sa Cebu ay agad natutungo ang Pangulo sa Davao upang dumalo ng events doon. At yan muna ang ating update live mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Wyla. Salamat Gladys Toabi, live mula sa Cebu City. Ikinatuwa ng mga jeepney drivers at operators na lumahok sa Tigil Pasada noong Lunes ang gagawing pagkipagpulong sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Narito report ni Leslie Longbowen. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na pupulungin din ito ang mga jeepney driver at operator na nagsagawa ng strike at Tigil Pasada noong Lunes bilang pagtutol sa umano'y planong phase-out ng mga lumang jeep. Layo nito na mapakinggan ng Pangulo ang panig ng mga ito hinggil sa issue. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ginawa ng punong ehekutibo ang pahayag ng makipag-usap ito sa mga leader ng labor group sa Malacanang noong Lunes ng gabi. Ganun pa man, wala pang detalye ang Malacanang kung kailan ito isasagawa. The President also assured the workers group that he would be holding a separate meeting with the jeepney strikers who held the national strike on the controversial plan to phase out old jeepneys. Ikinatuwa naman ng mga pinuno ng transport groups ang ulat na ito at umaasang personal nilang maipapaabot sa presidente ang kanilang mga hinaing. Kaya lang, inilin talaga namin doon magkaroon ng audience sa kanya para malinawan lahat ng grupo namin kung bakit umayaw kami. We welcome yung pag-announce ng dialogue at ito ay klarong produkto ng strike. Ito yung positive outcome ng strike. Then ikatlo, we hope the President will listen. Bukod sa usapin ng old jeepney phase-out, balak din nilang buksan kay Pangulong Duterte ang kanilang mga suhestyon sa pagresolba sa suliranin sa trapiko at pagtutol ng mga ito sa pagsasabatas ng tax reform measures. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Bagyang bumaba ang tiwala ng mga Pilipino sa Estados Unidos at tumas naman ng konti ang tiwala sa China at Russia batay sa survey ng social weather stations. Mula sa Malacanang, may report si Rosalie Coz, live. Rosalie. Yes, magandang hari lakay. Nasa very good pa rin ang net trust rating ng mga Pilipino sa Estados Unidos o nasa positive 59% net trust patay sa pinakauling ulat ng social weather stations o SWS. Gayunman, kumpara naman nakalipas na survey nito ng nakalipas na 6 na taon mula March 2010, ito na ang pinakamababang naitala ng SWS. Batay sa mga analyst, naapektuhan ito ng mga kontrobersyal na pahayag at immigration policies ni US President Donald Trump. Gayon din ang mga naging statement ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa superpower. Samantala, tumaas namang bahagya ang net trust rating ng mga Pilipino sa China at sa Russia. Nakakuha ng positive 9% o neutral trust rating, 2 puntos ang itinaas mula noong nakalipas na survey ang China. Ang Russia naman mayroong positive 9% neutral trust rating din. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, epekto ito ng pagbabago ng foreign policy ng Duterte administration. Ginawa ang survey sa pamamagitan ng panayam sa 1,500 respondents sa buong bansa noong December 2016. Okay? Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat mula sa Malacanang. Binisita at kinausap ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. ang ating mga kababayan sa Madrid, Spain. Narito ang report ni Ray Tejada. Humigit kumulang sa 50,000 Pilipino ang nanunuluyan sa bansang Spain batay sa Commission on Filipino Overseas. Kabilang narito ang mga permanent at temporary migrants, gayon din ang mga documented at undocumented overseas Filipino workers. Ilan sa mga kababayan natin dito ang nakararanas ng problema sa kanilang panunuluyan sa bansa.
Kaya sa pagbisita sa Madrid, Spain ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr., sinamantala ng mga ito ang pagkakataon na may parating kanilang mga tanong at hinaing. Ayon sa kalihim, problema sa pinansyal at legal ang karaniwang daing ng mga OFW na siya namang tutugunan ng pamahalaan. This is something else. I'm in a distressful situation that, like for instance, deportation, or you're being falsely accused of a crime or something, and you need the legal services, then we are ready to assist you. Bukod sa pagsagot sa mga katanungan ng mga OFW, ibinalita rin ni Secretary Yasay ang sitwasyon ngayon sa bansa. Kabilang narito ang mahalagang issue tulad ng kasalukuyang war on drugs, death penalty reimposition at ang posibleng pagpapatuloy ng peace negotiations. Ikinatuwa naman ng kalihim ang pagkakataon na makumusta at may bahagi ang kalagayan ng bansa sa mga kababayan natin sa Madrid, Spain. At ay talagang they're hungry for hearing the news and developments of what's happening in our country. So I felt really good, and I felt relieved that I was able to talk to them, and I was able to share with them what's happening back home, and also them sharing with me their special problems that we will have to address at the soonest possible time. Ray Tejada, UNTV News and Rescue, Madrid, Spain. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Iatin ng ating kasangbahay na si Prima Salonga Gloria. May paugto, Prima. Dakal salamat lakay at maya paugto ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Mayari na laring mumunang batch na ning test the scholars sa kinanuang kursong Agricultural Crafts Production king Duran Farm king Balen ning San Ildefonso, Bulacan. Iniing balita ng Nestor Torres. 630 scholars ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang nagtapos sa Duran Farm School sa San Ildefonso, Bulacan. Mula ang mga ito sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Bataan, Cabanatuan at Bulacan na karamihan ay mga kaanak ng mga magsasaka. Ang mahigit 600 TESDA scholars ang unang batch ng mga nagsipagtapos sa kursong Agriculture Crops Production NC3 kung saan tinuruan ang mga ito ng tamang pagtatanim ng gulay, palay, munggo, mais at kamoting kahoy. Okay po. Sobra po ako nagpapasalamat sa opportunity po na ibinigay po sa akin para makapag-aral po at matutunan po yung mga bagay na nakadagdag po sa kaalaman ko, at ito po ay makatulong din para maibahagi ko sa mga bata din. Kabilang ang mga bagong graduates sa prioridad ng TESDA na matulungang makahanap ng trabaho sa loob at labas ng bansa. Sa scholarship na ito, ang kanilang training fee at assessment cost ay directly binabayaran ng TESDA sa school. So, isa yon, mapunta sila sa wage employment locally and abroad, but ang talagang idea natin dito na yung kanilang mismo mga farms ay kanilang i-develop. Pinayuhan naman ni Agriculture and Food Committee Chairperson Senador Cynthia Villar ang mga nagsipagtapos na ibahagi rin sa iba ang kanilang mga nakuhang kaalaman. We have 11.8 million farm workers in the Philippines. That's 1/3 of our working population. Pag hindi natin tinulungan yan, mahirap wala. At saka mahirap ang bansa. Siyempre, the first thing is to learn, diba? Pagkatapos, i-apply natin yung nalalaman natin at mag-observe tayo. Magikaya tayo na mag-enroll dito sa Agricultural Crop Production at magbubukas kami ng school sa Cabanatuan. Samantala, sa susunod na buwan ay iikot na sa mga barangay ang mobile agrivan ng Duran Farm upang maabot ang mga kababayan nating nais makapag-aral ng agricultural crops production. Kami po ay nagtatag ng mobile. Kami na po, basta po kayo ay makabuo ng 25 katao na interesado po sa kursong ito, ay po pwede na po kaming pumunta na sa mga lugar ninyo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Opisyal daneng binuklating selebrasyon ng ika-80 anibersaryo ng Aldo ning Davao.
Sentro ning selebrasyon ing pamagbalik tanaw king kasaysayan ning balen king may labasang 8 dekada ang gaking kasalukuyan. Ining balita ng Janice Inhente. Stand Tall, United, Resilient. Kini ang tema sa 88th anniversary celebration sa Araw ng Davao na formal nang gisugdan kagabi sa Rizal Park, Davao City. Nitambong sa opening program ang mga local government officials, mga opisyal ng law enforcement agencies, Davao artists, 30 ka mga kandidata sa mutya ng Davao 2017 ug mga representante gikan sa nagkalain-laing pribado nga sektor sa syudad. Bahin sa pagsaulog ang paghinumdum sa kasaysayan sa syudad sa mga miaging 8 ka dekada. As always, we celebrate our greatness as a city, Davao City. Pero sabi nga ng speech, sabi nga ng Mayora, ni Mayor Inday Sara Duterte, the strength of the Davao City lies in its people. So tayo yon. So we celebrate. Madumduman kaniadtong ika-16 sa Marso 1936, nagsumite si Davao Assemblyman Romualdo Quempo og batas para mahimo ang Davao nga usa ka syudad sa kahadlok nga sakupon sa Hapon. Oktubre 16, 1937, gipirmahan ni President Manuel Quezon ang bill o gideklara nga chartered city ang Davao. If you look at it, we are 80 years old. We go back to history. And how do we move forward? And Mayor Inday said, there are trials in the past. So what is important for all of us to be united? Old and young, work as one for the good of Davao City. And of course, we will be working within the context of no less than the former mayor, now the President, Rodrigo Duterte. Positibo sab ang City Tourism Office nga mahimong mas progresibo pa ang syudad sa Davao sa umaabot. Number one, she expects to have more infrastructures in place. Alam nyo naman na meron tayong Brahing Duterte. So yung 30 na, yung 30 na priorities na yon, she expects na ma-put into place niya. Ang araw ng Davao Celebration mulungtad og duha ka semana o gilauman nga tambungan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So please everyone, I invite everyone to please attend and enjoy all the activities that the city government of Davao has prepared. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Target ning Zamboanga City Veterinary Office ing zero rabies case nganing banwa o inga pababada pa ing mitatas a bilang nanini. Ining balita ng Dante Amento. Uno el ciudad de Zamboanga na mga syudad que tiene alto positivo caso del dog rabies del año pasado na entero país. Asigon con Dr. Mario Ariola, City Veterinarian, taalkansa na 36 el registrado caso del dog rabies na syudad base na eksaminasyon del Bureau of Animal Industry y tiene uno ya muri. Merong isang human victim died on rabies, but we are still contesting it with the authorities. And for dogs, we have submitted 52 samples, and out of that samples, meron 36 were positive. Por eso target este año del City Veterinary Office el zero rabies case o si hindi man ay pwede abaha el tasubi kaso del rabies na lugar. Na primer dia del Rabies Awareness Month ayer, yaanda el Veterinary Office na on Grande Escuela Elementaria na syudad. Yamanda intende na mga estudyante el importansya del bakuna na mga pero na kasa. Takumbida tambien con el publiko que anda na Veterinary Office imandaman bakuna na mga animal paborito, primeramente el pero que libre. Anytime, Monday to Friday, you can bring your dogs to the office or you can wait for the schedules that are being done every Monday and Tuesday sa mga barangay. Por medio del City Ordinance 242, yadale direktiba kun mga barangay ay kuhim mga stray dogs. Tiene castigo de 20,000 pesos mga dueño que es responsable na diila mga pero. Si Tamor de Este ay suporta el dueño na tratamiento medical del biktima. Danteamento UNTV Noticias y Rescate, Ciudad de Zamboanga. Ang produkto daring taga Cordillera ang pong malapit na probinsya. Ing binida na ning Session Road in Bloom, king Baguio City, akayabe pamurin king 22nd Baguio Flower Festival. Ining balita ng Bradley Rabuza. Kalpasan ti Grand Flower Float ken Grand Street Dance Parade,
Session Road in Bloommat iti madama nga maibidbida kadagiti turista dito'y syudad iti Baguio nga paset iti tinawan nga Panagbenga Festival. Maisango dito'y iti agduma-duma nga produkto iti probinsya dito'y Cordillera ken sa balipay nga asideg nga syudad dito'y Baguio City. Sakbay idi Lunes mairekap nga pagbiit para kadagiti lugan daytoy Session Road tapnog serbi nga entablado para dagiti produkto ken mamakan nga may pasindayaw iti taga Cordillera. Ay, marami tayong mga different theme restaurants dito. Aside from your typical Filipino cuisine, no? Meron yung Mediterranean, meron yung European, may Spanish, Italian, Chinese. So it's also a culinary sojourn, no? Marami din products not only from the Cordilleras but from all over the country because we provide opportunities for the different municipalities and cities to present their one town, one product. Manula ang dagitoy ang makita nga produkto dito'y Session Road in Bloom ket dagitoy lokal nga mamakan ken delicacies. Badbado, gamit para iti balay, pagwadan ket charcoal stove, ken syempre dagitoy sikat nga strawberry ken ubi jams nga produkto iti Baguio City. Makita mo't ditoy dagiti nalaga nga maibado nga naggapupay sa Diay Sagada Mountain Province ken Ifugao, pagwadan ket dagiti jackets, bags, sandals, ken dadumapay nga ethnic accessories. Ang produkto ng Ifugao, kung bakit inabol ang tawag namin kasi Ifugao kami. So may sandals, may yung costume na tapis, at saka pwede namin gawin ng bags, yung mga tela namin ng Ifugao. Adamat dagitoy produkto nga naggapu iti Ilocos Region, pagwadan ket dagitoy specialty da nga empanada, bagnet, ken longganisa iti Vegan City nga maidaydayaw iti turista. Agbayag daytoy Session Road in Bloom aging gana no Domingo nga kagiddan met iti panagrekap iti 22nd Baguio Flower Festival. Bradley Robuza, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. At yan yung kaya katamang balita, iba't king miyayaliwang lugar king kaya katamang bansa. Ibalik kaya kayo Ken Lakay. Salamat, Prima Salonga Gloria. Susunod, 1 milyong piso para sa ikatlong pwesto ng UNTV Cup Season 5, paglalabanan ng BOC Transformers at Judiciary Majes sa linggo. 3 patay at libo-libong residente ang nawalan ng kuryente sa pananalasan ng tornado at hailstorm sa Amerika. At UNTV at Members Church of God International nagsagawa ng medical at dental mission sa Barangay Ligas sa Bulacan sa ika-5 pagkakataon. Mahigit 1,000 residente na paglingkuran. ₱1 milyong ang nakataya sa pagsasagupa ng BOC Transformers at Judiciary Majes para sa ikatlong pwesto ng UNTV Cup Season 5 sa linggo. Narito ang report ni Bernard Dades. Aquino will set that pick. Aquino dives to the basket sa anim. Nahiwa na sa kalahati. Magkakaalaman na sa linggo kung sino ang makakakuha ng ikatlong pwesto ngayong season sa natatanging liga ng mga public servant, ang UNTV Cup. Magtuto sa Game 1 alas 3 ng hapon sa Pasig City Sports Center ang two-time champion Judiciary Majes at rookie team BOC Transformers. ₱1 milyong cash prize ang nakalaan para sa makakasungkit ng third place, habang magkakamit naman ng ₱0.5 milyong cash prize ang losing team o fourth placer na kapwa ibibigay naman nila sa mga napiling beneficiaries. Samantala, bukod sa inaabangang sagupaan, inaabangan na rin ng mga UNTV Cup fanatics ang susunod na gimmick ng BOC Transformers. Bukod sa full support na staff ng BOC employees sa tuwing mayroon silang laban, may paagaw din na BOC t-shirt at may special import pa sila tulad ng mascot na sina Bumblebee at Optimus Prime ng sikat na pelikula. Ayon kay Commissioner Nicanor Faildon, suportado nila ang mabuting advokasya ng UNTV Cup, lalo na't bukod sa pagtulong sa kapwa, na ilalapit ng liga ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga mamamayan. The purpose of the Bureau is really to bring
bring this team closer to the public and expose it to the public. This is your Bureau of Customs today. Hindi kami, kumbaga inyo to eh. That's why we want to mingle with everyone and then make the league happier. Kasi mas marami tayo. Kaya bagamat hindi pumasok sa finals ngayong season, kontento pa rin siya sa ipinakita ng kanilang koponan. The purpose is not just to bring a better league and competition to the viewing public. Yan naman ang gusto natin. And of course, to represent what's the best in public service through those teams. Meaning, if you upgrade your team, you're also upgrading your public service. Yun naman yung ini-equate ng ating liga. So, mag-upgrade din kami. You will see a better transformer team by next year. Ayon pa kay Commissioner Faildon, malaki ang tiwala niya sa liga na ang puso ay ang pagtulong sa kapwa. Some players may have been disgruntled the way some officiating has done, but personally, I believe no league will ever do that. Kasi sisirain mo yung sarili mong league. So as far as the Bureau of Customs, as far as I'm concerned, the league was conducted its best. So we'll continue to participate, encourage everyone to participate and support the activities of the UNTV Cup. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Pio. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our Kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. Tornadoes and storms packed with baseball-sized hail raked the U.S. Midwest on Tuesday, killing at least 3 people, destroying homes, and leaving thousands without power. Illinois Governor Bruce Rauner activated the state's Emergency Operations Center to assist with recovery efforts. Tornado spotters reported 23 twister sightings in Illinois, Missouri, Iowa, Tennessee, and Indiana on Tuesday evening. Meteorologists said the storm front weakened as it moved east into Indiana after pounding the Ottawa area with baseball-sized hail and high winds. Meanwhile, at least 35 people were wounded on Wednesday after an attack at a police station in Kabul. They were part of multiple Taliban attacks on different parts of the Afghan capital. A ministry spokesman said one person was killed in an attack on an office of the main intelligence agency on the city's eastern outskirts. Smoke was seen rising near the site of attack at the police station as people got into vans to leave the area while armored vehicles moved in. And in other news, nearly a dozen bodies were dumped on Wednesday in an area of Mexico's Veracruz, a state that is popular with tourists. The 11 bodies, which consisted of 9 men and 2 women, were found in Salapa in a vehicle that was reported stolen. Authorities said that the victim showed signs of torture. Officials are investigating ties between the bodies and organized crime due to a message found near the victims. Investigators are working to identify their victims and possible clues at the crime scene. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Pio, for the latest around the globe. Sa ikalimang pagkakataon, nagbigay ng libreng serbisyo publiko ang UNTV at ang Members Church of God International sa mga residente ng Barangay Ligas sa Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Taon-taon ay nagsasagawa ng libreng medical at dental mission sa Barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Ang UNTV, katuwang ang mga partner in public service. Sinimulan ito ng grupo noong taong 2013 bilang tugon sa kahilingan ng Ligas Kooperatiba ng Bayan sa pagpapaunlad o LKBP ng barangay. Mayroong mahigit 5,000 residente ang Barangay Ligas na karamihan ay mga mahihirap. Dahil sa kakapusan sa budget, hirap ang mga ito na makapunta sa doktor at maipagamot ang karamdaman. Kaya naman sa ikalimang pagkakataon, nagsagawa rito ng medical at dental mission ang UNTV at mga katuwang sa serbisyo publiko sa pangunguna ng Members Church of God International. Umabot sa mahigit 1,200 ang napaglingkuran sa libreng medical, pedya,
optical, dental, at laboratory services at mga nabigyan ng libreng gamot. Mayroon ding libreng gupit, massage, may mga natulungan sa problemang legal at mayroon ding nakapagpa-pregnancy test. Lubos naman ang tuwa at pasasalamat ng mga taga-barangay Ligas sa walang sawang pagtulong sa kanilang himpilan. Nung maramdaman ko yung sakit niya, mga 2001, ganyan, lumabo na mata ko. Malaking tulong po. Dahil merong ganito pong medical mission, hindi po kami makapagpa-check up sa ospital. Sa kakapusan po ng pera namin. 1 year. Kasi ngayon ko lang napabunot eh. Hindi naman kasi siya sumasakit lagi eh. Nagpapasalamat ko po kami sa Diyos dahil may ganitong medical mission. Naabot kami ng mga grasya ng medical mission. Marami po salamat at ako'y nabunutan ng ngipin. Wala na akong mararamdaman sakit ng ngipin sa aking katawan. Kami nagpapasalamat sa Diyos dahil naging kasangkapan sila Brother Eli at Brother Daniel na hindi lang pang spiritual ang kanilang tinuturo pero mga ganitong kaganapan na napaka-importante sa aming mga nasasakupan. Alam po natin na ang kalusugan ay isang kayamanan. So at alam din natin na ating mga kababayan ay hirap din minsan magpagamot. At nakita namin ang tulong na binibigay sa amin ng UNTV. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.